Hello, Ma'am Mars! Maganda weather ngayon. So, nag-decide kami na ngayon na namin kayo itutour papuntang Balinghay Beach at sa Crimson and Shangri-La. So, tinimer namin para malaman namin kung ilang minuto namin lalakarin from house to Balinghay Beach muna tayo. So, ayan, naglalakad na kami. Iba kasi yung way papuntang Shangri-La at saka way papuntang Balinghay Beach. Ito yung way papuntang Shangri-La at ito na naman yung nilalakad namin papuntang Balinghay Beach. Medyo malayo-layo ito. So, kung gusto nyo mag-exercise, maganda itong exercise. So, habang naglalakad tayo, dahil nga matagal-tagal itong lakarin natin, bigyan ko lang kayo ng konting trivia kung paano napunta ang asawa ko dito sa Boracay. Ang chika niya sa akin, nagbakasyon lang daw siya here sa Boracay and then nagustuhan niya. Tas dito na siya nag-apply ng work as a tutor admin. So, nagtuturo siya sa mga Koreano. Mag-English, ganyan. Tapos yung mga gamit niya, pina-LBC niya. Talagang hindi na siya umuwi. So, nagandahan talaga siya sa Boracay. Then, after that, 6 months, 7 months, siya yung nagturo. Tapos, ayun, nag-travel agent na lang siya sa La Carmela. So, nag-start siya ng 2011. Hanggang sa naka-receive siya ng mga award, ganyan. Kung i-stalk niyo yung Facebook niya, yan, legit yan siya 101%. So, kung ayaw niyong ma-scam, dito na kayo magpa-book. Search siya ng Boracay Best Deals. And then ako, paano na nga ba ako napunta ng Boracay? Hindi ko rin alam, charot. Una kasi, nagkakilala kami ni Neil. Alam naman natin ang asawa ko is taga Tarlac, Kapampangan eh. Then ako is Tagalog talaga ako. Pero nasa Pangasinan ako noon kasi nag-i-school ako noon sa Pangasinan. Hello mga taga Robitech! Charot. So napadpad lang ako ng Boracay dahil napangasawa ko nga tong asawa ko ngayon. Nagkakilala kami sa online. So alam naman ng iba yan, yung story namin. So sa mga hindi nakakaalam, bala na kayo dyan. Sa secret, char. Nakikita na natin ng beach. So, ang nilakad natin ay mula sa bahay is 8 minutes, 8 minutes and 35 seconds. Tama ba? Tingin ko yun. So, dahan-dahan lang kayo rito pag tag-ulan dahil talagang madulas dito. Tapos, banda doon, dati yung hotel ni Manny Pacquiao. Aso nga lang, pinagiba na dahil nga pati yung dagat nasakop na. And don't forget na magdala kayo ng tsinelas, 'di ba? Magtsinelas kayo dito, panigurado kasi matutulis yung bato tapos nakikita kong mga bubog, ganyan. Ayaw naman nating may masaktan, 'di ba? 'Di ba linaw ng tubig? And then, ayun lang, lalakad lang kami papunta doon kasi doon kami madalas mag-picnic ni Daddy noon. Then, kasama namin nun si Christine dahil na si Christine, hindi nyo alam, yung alaga naming aso, Aklanon talaga siya. Dito siya pinanganak, dito namin siya kinuha, inuwi lang namin siya. Ngayon, inaantay ko lang yung friend ko, shout out sa aking friend na si Eloisa. Na-try namin dito mag-bonfire, tsaka mag-overnight. Titingnan namin kung meron ba wrong turn dito, may pumapatay sa gabi, charis. Tapos kakainin kami rito, yun lang. So, may makikita rin dito mga monkeys, yan. So, maano mo talaga yung place is very, 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 ano ba? Wildlife. Napaka-wildlife talaga. So, yan, nag-ikot-ikot lang kami, chinek lang namin. Hindi na kami naligo kasi nga sobrang, nakikita niyo naman yung alon, tsaka yung weather. Di siya ganun kasarap mag-swimming. Ayoko rin mangitim. Ang tagal ko nagpaputi, tapos magpapaitim lang ako. Zay, no way. So, after this, pupunta naman na kami dun sa Probilong Beach, sa Shangri-La at saka sa Crimson. So, ang way noon is dito. Yung kanina, yan, yung tinuro ko. Dito tayo dadaan sa lugar kung saan hindi ka makakahinga. Bakit hindi ka makakahinga? Ang baho, tapos masikip siya, talagang isang tao lang makakadaan. And then, ang tawag dun magubat. Nakakatakot. Parang anytime pwede kang tuklawin ng ahas, ganun ba ka may sawa. Alam mo yung marami kang maiisip habang naglalakad ka dito, magbumuni-muni. Actually, hindi ka makakapag-muni-muni eh. Kasi nga, talagang nakakatakot siya. Pag naglakad kayo dyan, lalo na pag tag-ulan, di pwede eh, kasi madulas siya.
in fairness, madulas talaga siya. Kailangan pag pupunta kayo rito, yung mainit yung panahon. Kung ayaw nyo madisgrasya. So yan, nag-stop ako dito. Kasi sabi ko, kaya ko ba to? Sabi ni daddy dyan, mauna na daw siya. So ayoko. Gusto ko ako yung mauuna. Kasi nga, may kabagalan maglakad si daddy eh. Tsaka may dala kasi siyang payong. So kagandaan sa kanya, makahawi niya. At least kung may asma, makakatakbo na yung diba? Eh, syempre, alam mo naman ako, bida-bida. Nagpauna na ako. Ako na unang maglalakad. Wow. Kahit na nakakatakot. Pero malapit na rin naman na tayo. Kumbaga, tiis-tiis lang. So far, wala namang nangyaring masama sa atin. Nakapag-voice over pa tayo, di ba? Medyo ingat lang dito sa lugar na to. Kailangan may dala kayong stick. So, at least may panghawi kayo. Masabihan lang yung mga ahas, di ba, na nandiyan kayo. At least sila na yung mag-a-adjust para sa inyo. Wow. Then bababa na tayo dito, nakikita ko na yung, natatanaw ko na yung beach at naririnig ko na, naaamoy ko na yung tubig alat. Ayan ang Crimson Hotel, dyan. O diba, ang ganda-ganda. Halinis-linis. Ganda ng tubig dito. Wow, meron pang event si Crimson, no? Sana next na, after 10 years, yan na ako ikasal. Cherry. Nagpaparinig. Eme. Alam niyo ba, nung lockdown, dito rin kumain din kami din, nakikita niya yung bato na yan. Diyan sa likod niyan, pumunta kami diyan kami nag-picnic ni daddy. Nag-picnic kami dyan, so wala namang sumaway sa amin, okay naman. Siguro ang mistake lang talaga is yung station 1 to 3. Hindi ka pwedeng kumain sa tabi ng dagat. Unlike dito, at saka sa Balinghay Beach, pwede ka mag-picnic, kanya, magdala ka ng tent, mag-bonfire. Pero update ko kayo kung pwede mag-bonfire, at saka pwede mag-overnight, no? Baka mamaya may nagbabantay eh. Diba? So, pag nagawa na namin yon at so, sabihan ko kayo kung pwede, at least, matry nyo, diba? Ayun na pa nga yung Shangri-La. Di na kami tumuloy doon kasi ang inip, tas napagod na rin kami, gusto na namin umuwi. Ang ganda ng Siam, no? Pero sabi ko nga, bago ko umuwi malis dito sa Boracay at umuwi ng Tarlac, gusto kong kasi may nakita ako dyan sa Shangri-La, pwede ka magbayad sa kanila, like, ay di ko sure pero parang nasa 1,000, ganyan. Iikutin mo lang yung yung buong Shangri-La. Wow. Ganun. So, hopefully, matry natin para makapakita ko rin sa inyo yung loob ng Shang. Pero may papakita ko muna sa inyo yung loob naman ng Crimson. Pero sabi nila, ang pagkakaalam ko kasi before, ang may-ari neto, sino ba yung artistang yun? Alice Dixon. Pero hindi pala. Kasi kalaro ni Daddy sa badminton, yung supervisor ng Crimson. Si Alex Dixon pala, yung asawa niya is general manager ng Crimson. May napulot kayo sa akin for today's video. So, general manager pala, mali pala tayo dun sa part na may-ari, no? Napakaganda ng Crimson talaga. Talagang 5-star hotel, wala akong masabi. Sabi ko nga, magtatrabaho pa talaga ako ng bonggang-bongga para lang makapag-stay ako dito. Gusto ko ma-experience, no? Tingnan mo naman. Ikaw ba, hindi mo gusto ma-experience yung mga ganyan? Kahit 3 nights lang. What? 3 nights? Ang mahal. Siguro magkano kaya bill mo nun? Like, 20,000 per night ba rito? Magkano ba per night ng Crimson ngayon, de? Mga 20,000 per night? Okay, 15,000 ang per night. O diba, ang mahal-mahal. So, kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating kumayod ng kumayod para at least ma-experience natin yung mga ganito kabonggang buhay, diba? Di naman yun, hindi naman pang rich kid or feeling rich, ganyan. Kapag at least ma-experience man lang natin bago tayo mamatay. Then, naghahanap kami ng exit neto, pero at least naikot namin yung Crimson. Diba ang ganda? Tapos nakakatawa pa neto, siguro na mga guest kami dito. Kasi yung kasama ko singket, mukha siyang Koreano. Tapos ako naman, na-address ako. So, para talagang aming guest. Kaya kapag may nakakasulubong kami rito, very polite naman sila. Nag-hi sila, hello sir, ganyan. Lalag, nakakatawa lang. Na-scam namin sila. Joke. Kaka-check lang namin. Per night pala dito is 13,000. Yun ang pinakamura, no? Wow. Kasi hindi naman siya ocean view.
So, kailangan talaga nating magsumikap. Magsumikap tayo para sa kinabukasan siya. Harot. So, kung gusto nyo makakuha talaga, ay tingin ko, yung mga tao rito, mayayaman yung mga naka-check-in dito. So, kung gusto mo ma-dingwit ng big time fish, talaga, tumambay ka rito. Tumambay ka sa Shangri-La tsaka sa Crimson. Ewan ko lang talaga kung di ka makabingwi. Naging gold digger, no? Baliw. Habang hinahanap namin yung exit, isi-share ko lang. Namiss ko Namiss kong maging housewife, namiss kong magluto, namiss kong maglinis. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko nagagawa yun sa Tarlac. Pero napakabihira lang talaga. Pero nandito kami, dalawa na lang kami. Namiss namin yung isa't isa, of course. Kumbaga, namiss ko asikasuhin siya, ipagplansya siya, ipagluto siya. Ganong bagay. Kasi sa Tarlac, kung wala akong client, kinukuha ko yun as a day off ko. Kumbaga, hanggat maaari, ipapahinga ko yung mata ko, yung likod ko, yung kamay ko. Ganito yan Pag nag-asawa ka ng babaeng may trabaho o businesswoman, asahan mo. Sa financial, matutulungan ka niyan. Magtutulungan kayong dalawa. No? Pero hindi ka maaasikaso niyan sa loob ng bahay. Pwede kang kumuha ng katulong. Yes, di ba? Pero kapag kumuha ka ng housewife, aasikasuhin ka niyan head to toe, malinis ang bahay mo, pagluluto ka niyan, lahat ng gawain sa kanya yan. Kung ako ang tatanungin, gusto ko na lang maging housewife, tapos maging part-time na lang yung paglalashes. So yun lang, bye-bye!